Pag-uusapan natin sa video na to guys, no, kung bakit nga ba hindi tayo dapat mamulot ng pera sa daan or kahit saang lugar pa man yan, yung mga public na lugar, no, dapat ay hindi tayo mamumulot ng basta-basta na lang kasi sa Kingdom of Darkness, ang mga witches ay may operation sila na kung saan nagpapakalat sila ng mga bills, nagpapakalat sila ng mga points sa daan or di kaya sa labas ng simbahan, sa mga parking lot or sa loob ng business area ninyo, at ang intensyon nila ay para ipahama kayo kasi hindi ninyo alam ang mga perang pinapakalat nila ay may taglay na sumpa. Isinusumpa muna nila, nagsagawa sila ng ritual sa pera na yan, at higit sa lahat ay nagsumon sila ng demon para i-attach dyan sa pera na yan, at intended talaga yan para ipahama kayo. Kapag kayo kumagat sa pain na yan, kasi pain lang yan, kapag kayo kumagat sa pain na yan, ang mangyayari sa inyo, magkaroon kayo ng losses, magkaroon kayo ng spiritual attack, maaring aatakihin kayo ng mga witches na to kasi ang pagpulot natin ng pera na may taglay na sumpa, ito ay isang open door. Kumbaga, para magkaroon ng access ang mga witch sa buhay ninyo, magkaroon sila ng legal right para manipulahin kayo, para kontrolin ang buhay ninyo, kontrolin ang finances ninyo, kontrolin ang health ninyo, no? Kaya ito ay pakaiwasan natin kasi sa oras na pinulot mo yung pera na yan na may taglay na sumpa, yung sumpa na taglay ng pera na yan ay matatransfer sa'yo, maililipat sa'yo. At saka sa oras na pinulot mo yan na kumpleto ang assignment ng witch sa buhay ninyo, di ba? Natrap kayo kasi kumagat kayo sa pain nila, at sa oras na pinulot mo yan ay nag-open ka na ng door para sa kanila kasi ang pagpulot mo ng pera na may sumpa, yun ang spiritual connection mo sa kanila para nga mamanipula nila yung buhay mo, no? Kaya ito ay pakaiwasan natin kasi sa Kingdom of Darkness, ito yung pinaka madaling paraan para ay kontrolin ang mga tao, no, or para ay manipulahin ang mga tao kasi alam nila, naiintindihan nila na ang pera ang valuable or sa atin ng mga tao kasi bawat kilos natin maglabas tayo ng pera, kaya walang makakatanggi sa pera. Sino ba namang tatanggi kapag nakakita ka ng pera sa daan? Kahit ba naman halagang 100 lang yan, pera pa din yun. Ang hindi mo alam, may taglay na sumpa pala, akala mo blessing, diba? Tuwang-tuwa ka kasi nakahanap ka ng 100. Halimbawa, yung 100 na yon, ginamit mo para pambili ng pagkain, ang mangyayari sa'yo ay magkasakit ka kasi nga ang pinambili mo ng pagkain ay may kasamang sumpa. Or halimbawa naman, malaki yung napulot mo, ginamit mo para mag-business ka, ang mangyayari sa business mo, malulugi, lahat ng kikitain mo sa business mo ay mawawala sa'yo. Kasi nga sa Kingdom of Darkness, walang libre. Kung ikaw may natanggap ka na mula sa kanila, kailangan magbigay ka din, di ba? Ganon sila katuso, di ba? Hindi mo man alam na yun ay may sumpa, pero obligado ka na magbayad kasi nga ang pera na yun ay curse money. Pain lang nila sa'yo, kumagat ka sa pain nila, kaya hindi ka makakatanggi sa ayaw mo man at sa gusto. Lahat ng kikitain mo gamit ang pera na yun ay mapupunta sa wala. Halimbawa, 3 beses ka na nakapulot ng curse money, ibig sabihin 3 spiritual exchange ang mangyayari sa iyo, 'di ba? Kaya napakadelikado kung tayo ay basta-basta na lang na mamumulot ng pera na wala tayong alam na ito pala ay may taglay na sumpa. Kaya nga pinaalala sa atin sa Bible, Proverbs chapter 13 verse 11, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Ang nakasaad dito, ang kayamanang nakuha sa madaling paraan ay mabilis mawala sa iyo, samantalang ang kayamanang pinaghirapan ng may katapatan ay dahan-dahan daw na nadadagdagan or nagtatagal, di ba? Kaya kapag easy money, madali ding mawala sa iyo. Kaya sa halip na pulutin natin, pabayaan natin. Kasi ako, no, madalas talaga ako makakita ng pera sa daan. Pero ako ay binibigyan ng discernment ng Holy Spirit ni God na wag kong pulutin. Ako ay sumusunod sa Kanya. Kahit na pulutin nyo lang yung pera na yun kasi may curse yun, matatransfer yung curse sa inyo, no? Kaya hindi pwedeng pulutin. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng pera na nahulog sa kalsada or nahulog sa daan ay pain, no, or may taglay na sumpa, no. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pera na sinadya talagang i-curse, sinadya talagang sumpain ng mga witch at pinapakalat nila sa daan, yun ang pinag-uusapan na natin dito, no. Pero may iba naman na talagang nakahulog lang sila ng pera, no, hindi nila sinasadya na nahulog nila yung pera nila. Pag mga gano'n na sitwasyon ay dapat ay kuhanin nyo tapos ibalik nyo sa kanila, di ba? Ibalik nyo sa tunay na may-ari, wala kayong magiging doon, problema doon kasi ibinalik nyo
naman yun. At saka, pag mga ganun na pera ay hindi yun curse. Yung nahulog lang talaga, hindi sinadya. Yung may kasamang ID, may kasamang wallet, ay malalaman nyo na talagang hindi yan sumpa na pera, no? Kasi nandoon pa yung mga importanteng mga ID niya or mga dokumento niya. Yun ang talagang hindi sinadya na mahulog. Yun ang dapat nating ibalik, pulutin natin at ibalik natin doon sa may-ari, no? Pero yung mga pera lang, halimbawa nakakita kayo ng coin sa daan, huwag basta-bastang mamumulot kasi hindi nyo alam na nag-ooperate ang mga witch, no? Iwasan natin ito, no? Para hindi mapahamak ang buhay natin, no? Isa pang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mamulot ng pera, dahil ang pamumulot natin ng pera, magkakaroon ng palitan spiritually, diba? Kasi nga sa Kingdom of Darkness, may sinusunod silang spiritual law. At isa sa law nila yung law of exchange, diba? Palitan. Tulad nga ng sinabi ko, nakatanggap ka, nakareceive ka, kailangan mong mag-give. Nabigyan ka, kailangan mong magbalik sa kanila. Ganun, no? Walang libre sa Kingdom of Darkness. Kailangan talaga ibabalik mo kung ano yung natanggap mo. Kasi so ngayon ang mangyayari, lahat nga ng kikitain mo gamit yung pera na napulot mo ay mawala din sa'yo, no? Kasi kailangan mong ibalik sa kanila ng 10 times fold. Halimbawa, 3 beses ka nang nakapulot ng pera sa daan ay kailangang may kapalit yun. May maaring mawalan ka ng trabaho, mawala sa'yo mahal mo sa buhay, o di kaya magkasakit. 3 din ang mawala sa'yo kasi nga multiple exchange yan. Tawag doon kasi ilang beses ka nang nakapulot Hindi mo alam na multiple exchange na pala yung napasukan mo. Ibig sabihin, ang kapalit noon ay marami din ang mawawala sa iyo. 'Di ba? Marami silang kukunin sa iyo kapalit noong napulot mo na pera na ilang beses ka nang nakapulot, pulot ka lang ng pulot. Wala kang discernment, hindi mo man lang pinagpipray yung pera na pinupulot mo para hindi ka mapahamak, no? Kaya nga tayo pinaalalahanan sa Bible, sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 26, "And you shall not bring an abominable thing into your house and become devoted to destruction like it. You shall utterly detest and abhor it, for it is devoted for destruction." Nakasaad nga dito, huwag daw tayo magpasok ng anumang bagay na kasuklam-suklam sa Panginoon sapagkat ito daw magiging dahilan ng kapahamakan natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng discernment, no, para hindi tayo mapahamak, di ba? Para hindi mamanipula ng mga witches na ito yung health natin, yung finances natin, yung buhay natin, para hindi tayo kayang manipulahin. So, kung tayo man ay nahulog sa trap na ito, di ba, kumagat tayo sa pain ng mga witches na ito, ay isara natin kaagad yung door na inupin natin para sa kanila, para matigil ang manipulation, matigil ang spiritual attack nila sa mga buhay natin, no? So, para sa mga tao na naka-experience na nito, na nakapulot ng pera, at pagkatapos yung nakapulot ng pera, ay nag-ibang takbo ng buhay ninyo, magdadasal tayo guys, no, para ma-deliver natin yung sarili natin, no? Ama namin sa langit, nagsisisi ako sa pagpulot ko ng pera sa daan. Inaamin ko ang aking kakulangan sa kaalaman tungkol sa spiritual na bagay. Patawarin mo ako sa bawat pintong binuksan ko sa kaaway upang manipulahin nila ang aking buhay, pananalapi at kalusugan. Ngayon, Ama, sinisira ko ang bawat sumpa na dulot ng perang pinulot ko. Tinatanggihan ko ang bawat spiritual na palitan, kinakansila ko ang bawat espiritu ng kahirapan na nakakabit sa perang aking napulot. Isinasara ko ang bawat pinto ang binuksan ko para sa kaaway. Ngayon din, Ama, tinatakpan ko ang aking buhay, katawan, kalusugan at pananalapi ng dugo ni Jesus. Ama, hinihiling ko sa iyo na ibalik mo sa akin ang lahat ng ninakaw ng aking mga kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun lang naman yung aking may share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.